Ang OKC Thunder papasok ng Game 7, nilagay na nila sa mga bases nila yung 2025 NBA champion na nakita to ni Coach Rick Carlisle na parang naghahanda na di umano sa parada yung Thunder. Ang big story ng Game 7, si Tyrese Haliburton dahil umalis siya nung first quarter dahil sa injury. Bumigay yung binte ni Halidogi na meron ng calf strain injury. Makikita pang umiiyak siya habang nasa sahig. Wala pa namang report kung ano ang nakuha niyang injury pero hindi na rin siya nakabalik sa game. Pero kung titingnan yung clip, halos katulad to na nangyari kay KD at Jason Tatum bago matumba si Haliburton. Parang gumalaw yung sa may binte. Ganon din kasi yung nangyari kay Tatum at kay KD. Ang ine-expect doon, nagkaroon ng Achilles tendon injury sa Haliburton. 3 player na ngayong playoffs ang magkakaroon ng ganong injury kung sakali. Nalagas yung mga superstar. Yung 3 player pa na yun nakasuot ng jersey number 0. Bago pa lang yung Game 7, sinabi na ni Haliburton na halos parehas lang yung nararamdaman niya papasok ng game. Dahil nung nakaraan, stiff at sumasakit na talaga yung binti niya. Pero nakalaro lang siya noon ng nasa 23 minutes kaya nakapagpahinga siya ng konti. Kung kailan pa maganda yung nilalaro ni Haliburton, dun pa siya nadali ng injury. Meron kasi siyang 9 points, 3 out of 4 sa 3-point area, 7 minutes habang nilalaro sa first quarter. 16 to 18 pa ang score nun, hindi makalayo ang Thunder kontra Pacers. Natapos yung first quarter 25 to 22 para sa OKC. Parang kahit wala naman sa game sa Haliburton, nakakadikit pa rin yung Indiana sa Thunder. Mas better percentage pa ang shooting ng Thunder kumpara sa Pacers nun. Pero mas lamang kasi ang Indiana mula sa 3-point area. Mas gumanda pa yung ikot ng bola eh. Ang pumalit kasi kay Haliburton si TJ McConnell. Sa halftime 48 to 47 kontra Thunder. 10 points na si Siakam, 9 points naman kay Nembhard at nasa 8 points si Maturin. Sa OKC, tanging si SGA ang naka-double digit. 16 points, 4 rebounds, 7 assists, 6 free throws. Pero nung third quarter, first 5 minutes ng game, 65 to 56 na ang Thunder nun. 18 to 8 run para sa OKC. 4 na player agad ng Thunder ang naka-double digit. Russo, SGA, Jalen Williams at si Chet Holmgren. Biglang nahirapan nun ang Pacers. Sa end ng third, sizable advantage ang OKC. Nasa 81 to 68. Nasa 34 to 20 run itong OKC nung third quarter. Ang yumari para sa Indiana sa third si TJ McConnell. Meron na agad siyang 16 points, 5 rebounds, 3 assists kaso 5 turnover. Si SGA naman 2 free throws away para manalo ang OKC. Dahil sa finals, kapag meron siyang at least 10 free throws nananalo ang Thunder. Meron siyang 22 points and 10 assists papasok ng fourth. Sa fourth quarter, nagkaroon ng 8-0 run ang Thunder, 89-68. Hindi nakascore doon ng Indiana sa loob ng 4 na minuto. Pero nabawi naman sila ng nasa 11-2 run, 5 minutes mark ng fourth quarter. Naging 91-79 para pa rin sa OKC. Naka 10 free throws na si SGA bago pa lang yung mid-fourth quarter. Panalo na dapat to ng OKC. Kaso, itong Pacers naman sa 2 minutes mark humahabol pa rin 96-86. Inusog ko na, sayang yung times 3. Hindi na pinahabol ng OKC ang Indiana Pacers. Sila ngayon ang champion sa 2025. Hindi na 3 months si Holmgren kundi 3 years na. 3 taon ang inabot bago nag-champion. Doble talo ang Pacers bukod sa natalo na sila sa finals kapag si Haliburton ay nagkaroon ng Achilles tendon injury na wag naman sana talo sila until next year dahil 1 taong mawawala si Haliburton. Nasa 9 months kasi ang minimum recovery time para sa Achilles tendon injury. Hindi pa kasama doon ang conditioning. Unfortunate yung nangyari sa Pacers. Kung kailan pa maganda yung nilalaro ni Haliburton sa Game 7, doon pa siya nadali.